Hindi nga pala naging maganda ang resulta ng pag-breed natin ng beta. Puro bula lang kasi to at walang nailabas na mga itlog. Kaya naman naisipan ko na mag-breed na lang ng panibago. Ito na nga pala ang nangyari sa beta fish na pinasyal natin sa Tagaytay. So paano guys? Tara! Ngayong araw nga pala guys ay pauwi na kami ni Aling Regina. Wedding anniversary nga pala namin at galing kami sa staycation. Kung inyo nga pala natatandaan, nagsama nga pala ako ng beta fish. Ginabi na nga pala kami ng uwi dahil sobrang traffic. Hindi ko nga alam kung buhay pa ba tong ating alaga. Nilagay ko nga pala sa bottled water para hindi gaanong maalog. Nakakatawa nga dahil gumagalaw at buhay pa siya. Napakagaling nga pala ng isda na to dahil hindi man lang siya nahilo sa biyahe. Alam ko nga stress ng ating alaga kaya naman pagpapahingahin na natin siya. Talisay extra lang pala ang sagot para bumalik ang kanyang sigla. Maraming salamat naman sa pagsama dahil nakauwi tayo ng ligtas. Namiss ko naman itong ating mga alaga. Mukhang ayos na ayos naman sila dito kahit umulan ng malakas kagabi. Mukhang ready to breed na nga pala itong ating hawk na samo. Nagkikreate na kasi ito ng bubble nest at pwede na silang i-partner. Parehas nga pala sila ng ating full red na beta. Halos pare-parehas na nga pala sila ng ating stardust. Speaking of breeding, kamustahin na natin yung binibreed nating beta. Wari ko nga hindi sila nagkasundo. Halos wala kasi ako makitang itlog dito sa bula. Wala namang problema sa akin yun dahil ngayon lang ulit ako nakapag-breed ng beta. Ihihiwalay ko na nga pala sila at magagawa tayo ng panibagong lalagyan. Hinati ko lang to sa gitna at hinugasan. Hindi na rin pala tayo gumamit ng sabon at tamang tubig na lang. Kapag wala nga pala kayo maisip na lalagyan ng beta ay pwede na ang bote ng coke. Bukod kasi sa hindi nakakasugat ay hindi rin delikado. Huwag din natin kakalimutan maglagay ng talisay extract para pampakondisyon. Kaya naman sisiguraduhin ko sa susunod ay makakabuo na sila ng itlog. Masyado lang siguro tayo na excite mag-breed ng beta kaya naman sinalang ko sila agad. Mag-alternate din pala tayo ng ipapakain natin sa kanila. Pellet at live foods nga pala hihain ko sa kanila para hindi sila magsawa. Dinoble check ko nga muna kung wala ba talagang itlog. Wala nga tayong nakitang bakas ng kahapon kaya naman itatapon na natin to. Mag-i-stock kasi tayo ulit ng tubig dito at binabala ko ulit mag-breed. Hindi na kasi pwede gamitin ang lumang tubig baka nagkaroon na ito ng ammonia. At para makasigurado nga naglagay tayo ng panibagong tubig at talisay. Guys, magbigay naman kayo ng suggestion kung ano bang magandang strain ang ating i-breed. At dahil wala pa tayong live boots, gagawa muna tayo. Siguro naman karamihan sa inyo alam na ang gagawin ko. Magpapapisa kasi tayo ng BBS. Baby brine shrimp nga pala yung tinatawag na pinapakain sa ating mga alaga. Gumawa na nga pala ako ng tutorial nito at maraming salamat sa nakapanood. At dahil nga dito, hindi na tayo mahihirapan magagilap ng mga live foods. Sa mga gusto nga palang umorder nito ay nasa comment section ko lang ang link. Ito nga pala ay gawa ng deep blue at napaka-effective. Halos mag 100% nga pala ang hatching rate nito at hindi ganun kadaling masira. Maglalagay lang tayo ng naaayon sa ating mga alaga. Pagkatapos nga pala ng 24 oras, mag-hatch na to at pwede na nating ipakain. At dahil nga dito, gaganda pa lalo ang kanilang kondisyon. Iba kasi ang pagkain ng live foods kaysa sa pellet. Mas high protein kasi ang live foods at napaka-healthy pa. Mukhang ready na nga pala maglabas ng itlog itong iba nating alaga. Habang nagpapakain nga, bigla naman may dumating na mga bisita. Tuwang-tuwa nga pala sila sa ating mga alagang isda. Sila nga pala ay nangangaroling at nag-iipon ng pera para sa Pasko. Binabalak nga pala nilang bumili ng isda at bibigyan ko sila ng napakalaking discount. O diba guys, napakabait ni Kuya Boy Macho Nurin. Speaking of Pasko, dumating na nga pala yung bigas namin galing munisipyo. 25 kilos nga pala to at 2 sako para sa amin. At hindi nga lang pala bigas ang binigay kundi may kasama pang grocery. O diba guys, may tama sila. Tamang-tama lang daw kasi ang 500 pesos para sa Noche Buena. Char. So paano guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Paalam! Yeah!